Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay YouTuber sa lahat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na ta with evidence. Ako, iyak na naman. Iyak na naman ang 15 senador na pumirma sa resolusyon na kung saan, palayasin or persona non grata ang Chinese Embassy Ambassador spokesperson. Grabe ha. Tapos Tito Soto, remember Tito Soto? Sabi niya, kung pwede, ipreso na ng grata yan. Risa Hontiveros, nagdrama-drama, nag-epal-epal, nag-speech-speech, kung ano-ano. Ngayon, ano ang sabi ni Pangulong Bongbong Marcos? Kinampihan niya ang Chinese Embassy ng Manila. Kinampihan niya ang mga spokesperson at opisyal ng Chinese Embassy ng Manila. Bakit? Takot si BBM. Kasi sabi ng Chinese Embassy ng Manila, kung merong isa sa amin na pinapersona non grata ninyo, hindi lang siya ang aalis. Kaming lahat aalis dito sa Pilipinas. O yan. Sino hindi mataranta dyan? Ang DFA nataranta. Ang si BBM nataranta na. Kasi grabe yung lawak ng pinsala para isang Chinese embassy sa Manila, sa Pilipinas. Lahat ng opisyal aalis. This means dami negative feedback. Ekonomiya, investments. Wala na mga turistang Chinese na pupunta sa Pilipinas. Ang daming mga kabibig. Yan ang mangyayari sa mga senador na hindi iniisip. Buti na lang talaga, merong siyam na senador na hindi talaga pumirma sa reso-reso na yan sa mga Senado. Palakpakan natin. Sino ba? Sina Pia Cayetano, Alan Peter Cayetano, si Bongo, si Amy Marcos, si Ruben Padilla. Marami sila. Sino pa ba yun? Si Joel Villanueva. Si Chis Escudero yata hindi din pumirma. Kulang pa. Si Bato hindi din pumirma. Sino na isa kabibig? Magsabi kayo, mag-comment down below kayo. Congratulations sa inyo. Kasi pabor ang presidente sa ginawa nyo na hindi kayo sumang-ayon sa mga mungkahi ni Risa Hontiveros, ni Kiko Pangilinan, at yung ibang mga dilawan na feeling nila sila na ang magaling. Paglalaban natin ang ating bayan. Naku po. Ang gusto na ng Chinese Embassy, yung sagutan ni Tariela, yung the way Tariela do some lecturing wherein ginamit niya ang AI na pagmumukha ni President Xi Jinping. Ayaw ng mga Chinese Embassy na walang respeto sa kanilang presidente. O ito kabibig ha, ito na ngayon, delikado talaga. Ito ang DFA warns. Nagdeklara ang DFA. Ito kabibig, i-share ko sa inyo kabibig kung ano ang reaction ng DFA sa ginawa ng ibang mga parang feeling nila. DFA wars, declaring Chinese diplomatic persona non grata is a grave diplomatic action with significant consequences, including the risk of reciprocal measures. Tingnan nyo. Yung ansari. The department added that it remains in direct communication with Chinese government on important bilateral and international concerns and urged that it be given space to carry out diplomacy effectively. Kailangan ng diplomasya, hindi yung ka sa speech mo sa Senado, na ikaw lang talaga ang magaling. Pero for example, Rizal de Veros, for example, tutuhanin talaga ng Chinese Embassy na aalis sila sa Pilipinas. Kaya mo bang harapin madaming OFW na mga nagtatrabaho sa China ngayon, maapektuhan sila, baka pauwiin sila. Yan can be, mga kabibig, di ba? Tapos ang ekonomi ng Pilipinas, ang investment ng Pilipinas sa China. Di ba? Yun kasi, puro na lang sa inyo. Puro lang palagi kayo, kami magaling. Ito ha. Ito ang sabi ng ni Bongbong Marcos. Marcos rejects proposal to declare Chinese embassy officials in the Philippines as persona non grata, sabi ng Malacanang. Ouch! Paano na ito ngayon? Ayaw suportahan ni BBM ang panawagan na
ng mga Philippine and West Philippine Sea Defenders na mga senators like Risa Hontiveros, Tito Sen, Erwin Tulfo at Kiko Pangilinan. Sabi pa nga ni Erwin Tulfo, kung hindi nyo kayang respetuhin kami, lumayas kayo. O di ba? BBM tuta ng China na ba dapat isigaw nila at ni Tariela at mga makabayan congressman? Uy, so it means si BBM pro-China pala to. Di ba? Ang DFA pro-China. Naku po, paano ito ha? Pakinggan natin si Claire Castro. Ito na. Ambassador over remarks he's been making. No! No ang sagot ng Pangulo. No. Ito na kailangan patapusin pagtungkol sa ganyang issues. So, sabi ng Pangulo, no. So he is strongly opposed to those moves. Basta ang sagot ng Pangulo patungkol sa panawagan na ideklara ng persona non grata ang isang ambassador. No. Salamat po. Yan ma. Ito. He Malaking said no. may moves from certain legislators na ideklarang persona non grata ang Chinese ambassador over remarks he's been making. No! Lalaki. No No. ang sagot ng Pangulo. No. Ito na kailangan patapusin pagtungkol sa ganyang issues. So, sabi ng Pangulo, no. So he is strongly opposed to those moves. Of course. Basta ang sagot ng Pangulo patungkol sa panawagan na ideklara ng persona non grata ang isang ambassador. No. Salamat po. Ito. Si BBM, ano na, pro-China na to. Hala, pro-China si Marcos. Takot naman pala. Yan kasi tuta sen, mema ka ba? Kasi basta gagamit ng term. Si Trump nga, kinakaibigan ang China, yung Pinas na puro keyboard warriors, taas, tingin sa rin. Ba't ibang mukha ni anti-vlog niya? Tama, hindi naman talaga ng may low at tama na mga utang. Hala, si BBM pro-China, paano yan? Nako. Ito BBM, Marcos Jr. mariing tinutulan ang panawagang persona ng grata laban sa mga opisyal ng Chinese Embassy. No, as in super no, malaking no. Itong komento. Declaring someone persona non grata is the last resort in diplomacy. May kaakibat itong mga panganib dahil maaari nitong palalain ang tensyon, magbunga ng ganting aksyon, at masira ang mga linya ng komunikasyon diplomatiko na mahalaga, lalo na kapag nakikipag-ugnayan sa isang makapangyarihang bansa. Effective leadership means being able to think about long-term impact of every decision. A careful and diplomatic approach is still the better way to keep the Filipino people safe and protected while upholding peace and sovereignty. Yan Responsibility of the Department of Foreign to do this, not the Senator. Tama. Ganon din sagot ni BBM, tinanong siya na makipagtulungan ba siya sa IC? Big no. Ilang araw, pinadakip si PRRD, nag-yes alam. So, ang yung iba, hindi na naniwala kay BBM, budol-budol na si BBM. Ay, abay, may power naman pala si BBM sa Senado. Ibig sabihin talagang may basbas niya ang pag-aresto at pag-surrender dito sa ICC. Uy, naku po. So, yun kabibig ha. So, big no. Ang laki talaga ng pagmumukha ni Claire. No, ang ganun. So, pakinggan natin si Attorney Harry Roque sa kanyang sentimiento tungkol sa yung plano nila nga pag-persona non grata ang mga Chinese embassy at official. Ito let's listen to this one. Or na-induso ng mga Marcoses. Maiba naman po tayo, no? Ayan na po. Dahil doon sa pag-iinsulto ni Tariela sa pagkatao ng presidente ng China, si President Xi, nagkaroon na po ng talagang sigawan sa panig ng mga senador ng mga Pilipino at ng Chinese Foreign Ministry. Alam po, nalulungkot po ako dito kasi wala namang kwalipikado dyan sa Senado na para makipagbalitaktakan sa larangan ng foreign relations at international law. Karamihan naman na nagsasalita dyan, walang alam sa international law. Kaya nga, dakdak sila ng dakdak, palayasin ng mga Chino, hayaan silang umalis, isarado ang kanilang embahada na hindi nila alam kung bakit sa larangan ng international law, anong importansya ng pagkakaroon ng isang embahada. Nagsalita na po ang mga Chino, hindi sila papayag na ang isang kasama nila ay mapaalis dahil na-deklarang persona non grata dahil aalis silang lahat at isasarado ang embahada. Pero sa larangan ng international law, ano bang importansya ng pagkakaroon ng embahada? Ano importansya na meron tayong ambassador na galing sa isang bansa na nagpadala sa kanya, no, sa ating republika? Well, sa mulat-mula po, ito naman ay sa panahon pa ng mga Greco at mga yung mga Romans and Greeks, yung mga ancient states pa. Ang pagtatayo ng embahada
ay isang mensahe na handa na ang isang bansa na magkaroon ng mabuting relasyon doon sa bansa na pinadadalhan nila ng sugo. Ibig sabihin, yan ay pruweba na gusto nilang magkaroon ng kaugnayan at relasyon na mabuti. Yan pong pagkakaroon ng embahada, yan ay tutulong para magkaroon ng mabuting relasyon at yan din ang magiging instrumento kung paano nga makikisama ang dalawang bansa. Hindi po yan Pilipinas lang ang nagsimula niyan. Mga ancient Greeks pa at mga Roman states, ganyan na po talaga ang purpose ng embahada. Kapag nagsarado po sila, ibig sabihin yan, ayaw nila magkaroon ng kahit anong relasyon sa bansang yan. At ano magiging implikasyon? Well, una-una po huwag natin kakalimutan ng ating mga mamamayan na nagtatrabaho sa Hong Kong at sa Beijing, ang unang-unang magiging biktima kapag nawala po ng diplomatic relations ang Pilipinas at ang China. Lahat po ng mga nagtatrabaho sa ating sa Hong Kong at sa tingin ko mahigit 1 milyon na yan, documented and undocumented, ay mawawala ng hanap buhay. O Risa Ontiveros, Erich, meron ka bang trabahong maibibigay doon sa mga Pilipinong mawawala ng trabaho? Kung meron, sige, magdakdak pa kayo. O Tariela, ikaw ba? Makapagbibigay ka ba ng trabaho dyan sa mga mawawalan ng trabaho pag nawala ng embahada at nawala ng diplomatic relations sa panig ng Pilipinas at China? Sige, magdadaktak pa kayo kung kayo makakabigay ng ganyang trabaho. Pero siyempre, mas matindi pa ang magiging implikasyon niyan dahil kapag wala ng embahada at wala na tayong relasyon sa China, sana natin kukunin yung mga inaangkat natin. Samantalang ang China ang pinakamalaking pinag-aangkatan natin ng ating mga pang-araw-araw na pangangailangan. O Tariela, Ontiveros, Erich, kayo ba ay makapagbibigay ng mga kalakal na inaangkat natin sa China kapag nawalan na ng diplomatic relations ang China at ang Pilipinas? Tama. At siyempre, hindi tayo masyado nasasaktan dahil ngayon, samantalang 10 milyong mga Chinong bumibisit sa Thailand dahil mabuting relasyon nila at parang mas marami pa ngayon, parang 12 million na ngayon ang bumisita sa Malaysia at sa Indonesia ay hindi naman bababa sa 8 million, tayo wala pa 1 milyon ang galing sa China. So hindi masakit sa turismo kasi wala namang pakialam itong Bangag administration na hindi tayo kumikita sa turismo dahil sa mga Chino na nagtuturista. Wala silang pakialam kasi wala naman silang pakialam kung ang mga Pilipino ay nagugutom at hindi nila binibigyan ng importansya na ang turismo ay po pwede magbigay ng hanap buhay sa mga Pilipino. Pero yan po ang mawawala sa atin. Trabaho, sa natin kukunin mga inaangkat nating mga bagay-bagay, at siyempre turismo, at yung kakaunting mga kapital na nadadala ng China sa atin. So, Ontiveros, Tariela, at saka Erich, dahil kayong pasimuno sa katarantaduhang ito, Si na Kiko, talagang kung gusto niyong kalimutan. sirain ang mabuting relasyon ng Pilipinas at saka ng China, kayong magbigay dito ngayon. Trabaho, kalakal, at siyempre, turismo. Tingnan natin kung saan nyo kukunin yan. Kasi dakdak kayo ng dakdak. Pag kayo nagdadakdak dahil kayo yung nagpapabida, kayo ngayon ang humanap ng solusyon pag nawala na ang diplomatic relations Agree. sa panig ng Agree. Pilipinas at ng China. Alam nyo, hindi ko naman sinasabi na ang mga halal na opisyales ay hindi pwedeng magsalita sa larangan ng foreign affairs. Pero nakasaad din sa ating saligang batas na ang presidente ang executive sa pamamagitan ng Department of Foreign Affairs, ang Chief Architect of Foreign Affairs. Correct. Ang papel talaga ng Senado ay kung merong kinakailangan na kasunduan para maging batas ang kasunduan na yan. So, bakit dakdak ng dakdak si Risa, si Erich, si Kiko, si Tota Sen? Well, in fact, hindi naman nila problema. Ang DFA dapat ang managot dyan. Diba? Diba sabi nga ni Senator Marcoleta, walang alam ang DFA sa pinagagawa ni Tariela, sa mga komento ni Tariela. Ngayon, pinoprotektahan ni Risa Hontiveros. Naku po. Yan ay isusumite sa Senado. At saka siyempre, meron silang oversight sa pamamagitan ng confirmation ng mga diplomatic agents natin na karapat-dapat yung mga tatayong subo natin. Pero sa larangan ng foreign affairs, malinaw po yan. Yan ay sole prerogative. Hindi naman sole prerogative. But the President is the Chief Architect of Foreign Relations. Misisi bangag, babangag-bangag, tingin ko naman, hindi rin niya nananiisin na magsarado ang embahada ng China. Bakit? Kasi tatay nga niya ang nagsimula muli ng relasyon sa panig ng Pilipinas at ng China. Bakit naman niya isasara yan?
isa yan sa pinagmamalaki niya. Sa katunayan, kaya naging pogo lawyer itong si Liza Araneta Marcos. Lahat ng Chinong mga kumpanya na nagpupunta sa Pilipinas, at least bago niya awayin ang China, ay sa kanya nagpupunta. Kaya lahat ng pogo na nag-incorporate, alam ko sinasabi talaga na ang pinupuntahan nila ang office ni Liza Araneta Marcos kasi nga tinatanaw ng utang na loob ng mga Chino kay Marcos Sr. yung pagbubukas muli ng relasyon sa panig ng Pilipinas at ng China. Sa tingin ko naman kahit sa ibang agbangan, hindi naman niya kakalimutan yung legacy na ginawa ng ama niya na gaya ni Nixon, yung tatay niya nagsimula ng relasyon sa panig ng Pilipinas at ng China. Agree. Di ba? Alias talaga wala na talaga siyang grasp of reality at talaga completely out of it na siya. So sa tingin ko, dapat naman kung sila ay tunay na mga supporters ng ehekutibo, at least pagdating sa larangan ng foreign affairs, hayaan na nila na DFA ang makipag-conduct ng ating relasyon. Talaga namang hindi tayo magbibigay ng kahit anong teritoryo. Pero sa katagal-tagal ng nakabinbin ang problemang yan, hindi naman naging hadlang yan sa mga panahon na nakalipas para tayo magkaroon ng normal na relasyon. In fact, sa panahon ni Duterte, bagamat hindi siya nag-surrender ng kahit anong teritoryo na nangyari sa panahon ni Aquino at nang wala sa atin ang Scarborough Shoal, talagang nagtaguyod ng mabuting relasyon si Duterte na nagbunga naman sa pagdating ng mga turistang Chino, sa mga proyektong binigay ng China sa atin, kasama na yung tulay sa Davao na inaangkin ngayon ni Marcos Jr. at saka sa pangangalakal at pangangapital ng mga Chino. So, yun mga kabibig, yun ang explanation ni Attorney Harry Rico, which is correct naman bang mga kabibig. So, Risa, ano na, pahiya kayo, no? So, ano naman gagawin nyo ngayon? Magre-resolution na naman kayo. Yung 15, tawag dito? Senador, nako po, agad-agad kayong pumirma. Masisira yung mga pangalan nyo. Sirang-sira na. BBM nga, ayaw, kinampihan ang Chinese Embassy. Ayaw niya na ipa-persona ng grata ang mga opisyal ng Chinese Embassy na gusto ni Tito Soto na gawin yan. Resolution agad. So yung iba, ay ang galing ng 15 senators, ang galing nila. Yan ang totoong pro-Pilipino. O ngayon si BBM nagsabing no. No persona ng grata. So BBM yung pro-China, away niyo si BBM. O mga loyalista, mga talyenista. Kung sino kakabi ni BBM, o ano nyo ngayon? Sabihin nyo naman, ang galing ni BBM ng foreign policy. Yan ang presidente, may foreign policy. Gusto ng kapayapaan. Ano ba naman to? Ang gulo-gulo nyo. Nung 15 senators pumirma ng reso, nagpalakpakan kayong lahat. Yung 9 na senator hindi nagpirma ng reso, inaway nyo, binash nyo, mga pro-China, magmumukha nyo mga China, basta mga kagrupo ni Digong, mga pro-China, magkano ang binayad nyo, magkano binayad ng China. Pati si Kiko Pangilinan nagsabi, paldo-paldo ang mga trolls, mga paid trolls na mga pro-China. Ngayon si BBM nagsabing no. So si BBM, membro ng mga trolls paid by China. Nako, yun lang kabibig ang ating Bilis Lebak-Lebak for today. Ano ang iyong reaction hinggil dito? Shock kayo? Huwag kayo ma-shock. Yun si BBM. At least may nagawang maganda si BBM. Diba? May nagawang maganda si BBM ngayong week na ito. Palakpakan naman ng konti dyan para kay BBM. At least alam niya kung ano ang decision tungkol sa girian ng Chinese Embassy officials versus the senators versus ni Jay Tariela. At least ang DFA nag-warning na sige, gawin niyo po siya ng grata at palalain niyo talaga ang problema ng China at Pilipinas. Yun lang kabibig. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time. By the way, baka sabihin nyo naman, ako si BBM, si kabibig, pro BBM na hindi. Kung ano, palakpakan naman natin yung magandang ginawa ni BBM ngayon. At least, nag-no siya. Paano na kung nag-yes siya sa persona ng grata? Saan tayo pupulutin? Bye everyone. See you next time.